At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikil. Mga ka-Duterte, ihinto lang muna tayo sandali mga idol, no? Isang pagbati sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Labi na din na sa atong mga kaigsuunan din ha sa Davao City. Maayong adlaw sa inyong tanan mga ka-Duterte solid. Mga idol, alam naman natin to ngayon ay sona ni Pangulong BBM. Ngayon, siya ay nasaktan. Masakit man sa kanya ang katotohanan. Ang sabi niya, masakit sa akin na makasuhan si Martin Romualdez. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Ano yung sinabi ni Saldico noon? Kung si Martin Romualdez ay kasama sa mga ganitong aligasyon, paano yung pangalan ni Pangulo mga ka-Duterte? Paano niya to ipapaliwanag sa atin? Sa ating mga Pilipino, sa ating mga mamamayan? Itong nangyayaring korupsyon, itong sinasabi niyang malawakang investigasyon patungkol dito sa flood control, itong nangyayaring hearing ng Blue Ribbon Committee, bakit nahinto? Bakit ayaw ituloy mga ka-Duterte? Diba? Ngayon kasi, alam natin lahat dyan, lumabas itong mga 18 Marines, mga investigasyon, plus itong nangyayaring Blue Ribbon Committee, itong mga Diskaya, diba? Tapos may si Diskaya, may mga binanggit na mga kongresista. Bakit bakit hindi tinuloy? Diba? Ngayon, ngayon ang nangyayari ngayon. Kasi nasaktan ito, masakit nga sa kanya. Sabi niya kanina na makasuhan ito si Martin kasi patong-patong na yung kaso niya ngayon dito sa Ombudsman. Ngayon, kung gusto talaga nila, seryoso sila sa mga ganitong malawakang investigasyon, pauwiin nila si Saldico. Yun ang pinaka-the best talaga na gagawin nila. Kasi nandun yung utak eh. Di ba? Alam ni Saldico lahat kung saan napupunta itong pera ng bayan. Dalawa lang silang may hawak dyan. Si Martin lang at saka si Saldico. Kaya nga si Saldico wala na dito sa Pilipinas. Sumibat na. Oh, mga ka-Duterte. Ngayon, bago ang lahat mga idol, ipagpatuloy muna natin itong suna ngayon ni panoorin muna natin bago tayo mag-react ulit. Panoorin muna natin. Tara. Kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na... Wait lang. Ito talagang sinasabi kong mga kontratista talaga, no? Sa umpisa kasi itong mga ka-Duterte, itong nangyayaring corruption at saka itong mga investigasyon nila sa Blue Ribbon Committee. Kasi alam natin dyan lahat, ang DPWH ay involved dyan. Kasi sa flood control, di ba? Number 1 yan sila dyan. Yan, DPWH, nandyan lahat yan. Dyan magsisimula lahat yan ng pundo ng bayan patungkol dyan sa mga proyekto ng flood control. Nandyan lahat. Kasi nandyan yung mga engineering nila, yung mga engineer nila, di ba? O, pinatawag itong mga engineer dyan sa hearing nila noon. Plus itong mga kontraktor na si Diskaya. O, nasaan yung mga kongresista na binanggit? Bakit kasi hindi tinuloy? Di ba? Sayang eh. Kaya nga itong Senado ngayon, kaya nagkakagulo-gulo din sila dyan sa loob. O, sino itong nagulat na lang tayo, pati si Bong Revilla at si Jinggoy, si Marcoleta, pati si Defensor na si Mike, Congressman Defensor.
Ang layo. Oh. Pero nandun yung, alam niyo mga ka-Duterte, wait na, tuloy muna na natin 'to para mas masarap, mas masarap pakinggan. Tuloy natin 'to. Ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Palakpak mga idol! Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Alam nyo, Ang post lang natin mga ka-Duterte. Alam nyo mga idol, ito sabihin natin, kung ako presidente, wag naman sana magalit itong mga pro-BBM. Kasi alam natin mga ka-Duterte, marami pa rin talaga dyan na mga loyalista. As in solid na Marcos. Noon pa yan sa tatay niya. Kung si BBM, ito si Junior, kung gusto talaga niya linisin ang pangalang Marcos sa umpisa pa lang, talagang makikita na dapat ng taong bayan ang ginagawa niya. Kung gusto niya talaga niyang linisin. Pero bakit ang kapatid niya? Di ba? Kita naman natin lahat talaga kasi nang nangyayari sa bansa natin. Kung sila, ito si BBM, itong sinasabi niya, itong malawakang investigasyon, di ba? Kung seryoso talaga sila, kung seryoso lang ang presidente, hindi tayo magkakaganito. At hindi magkakaganito yan si Inday. Inday Sara. Isipin mo mga idol, lumapit sila sa Duterte. Si BBM kahit tumakbo ng pagka-vice yan, tapos katapat niya Leni, hindi mananalo si BBM. Ilang beses na sila nagkakatapat niya, hindi siya mananalo, di ba? Kaya nga lang ito pinagbigyan siguro itong si Marcos, gawa ng sa atin niya. Ito si Amy. Kasi alam niya, dikit siya kay Tatay Digong noon, di ba? Noong tumatakbo pang pagka-presidente si Tatay, andyan na si Amy lagi. Ngayon, dumating yung panahon na nag-eleksyon ulit pagka-presidente. Itong patapos ng termino ni Tatay Digong. Yan. Sumanib puwersa ng Marcos. Ang nangyari, nagkakagulo. Kasi siguro naramdam ni Inday Sara na may mga hindi magandang nangyayari dito sa loob. Ito na yung nangyayari ngayon, mga idol. Kaya nga gigil si Inday Sara itong mga nakaraan nung nagla-live siya. Kasi yung pangalan niya nakita, siyempre may mga intelligence yan si Inday Sara, Vice President siya eh. Alam niya yung nangyayari dyan. Kaya nga binulgar niya, di ba? Na ang pera ng bayan ay nasa 2 tao lang. Tapos nagkakaroon sila ng mga ayuda-ayuda. Di ba? May mga pirma-pirma sila doon sa loob ng Senado na gusto nilang pagpatuloy ba natin, pirma tayo dito. Di ba? Alam natin yan noon mga nakaraan. Dahil lang gusto nilang i-impeach si Inday Sara. Ano ang aligasyon ni Inday Sara kumpara sa kanila ngayon? Ang lalaki kay Inday Sara, 125 million confidential fund. Aligasyon pa yun, tapos na-audit na ng COA yun. Samantalang ito ngayon, mahirap naman banggitin yung pangalan nila. Alam natin lahat yan. Real talk na tayo. Ito, kahit naman alam natin, itong mga taga-loyalista, itong mga pro talaga,
as in solid na loyalista, alam niyo mismo ang nangyayari. Alam niyo mismo ang nangyayari dito sa loob, 'di ba? Kung totoong lilinisin yung pangalan niya, Marcos, hindi magkakaganito. Kaya nga galit na galit siguro kapatid niya ngayon na si Amy. Galit na galit, 'di ba? Kita niyo naman kung anong pinagsasabi ni Amy Marcos sa kapatid niya. Binubulgar na lahat ng sikreto ni Bongbong. Oh, pati yung asawa niya. Kasi may mga something na hindi natin alam diyan sa loob na talagang ang grabe na ba. Oh, kaya hiyang-hiya rin si Amy Marcos sa mga Duterte kasi si Amy ang lumapit diyan, eh. Hindi naman si Bongbong ang lumapit diyan sa Duterte. Si Amy Marcos mismo, 100% 'yun. Hindi naman malapit si Bongbong diyan sa mga Duterte, si Amy ang malapit diyan. Unang-una kay Tatay Digong. Oh, kung seryoso sila sa nangyayaring korapsyon ngayon, patawag nila si Saldico. Patawag nila. Doon natin makikita sila. Hindi pa nga yun, ha? Ano pa lang yan? Flood control pa lang yan kay Saldico. Paano itong mga budget ng pambansang budget? Plus itong mga pambansang kalusugan. Itong PhilHealth. Wala pa yun. Hindi ko nga alam kung naibalik na ba yung pera na yun. At alam natin yun na pinatawag sila dyan sa Supreme Court. Ibalik nyo yung pera ng PhilHealth. Ibig sabihin, kinuha talaga nila. Diba? Kita natin to. Kung ako lang talaga presidente, no? Kung seryoso sila, patawag nila si Saldico. Kung alam naman natin mismo, ako, presidente, alam ko mismo na may mga aligasyon si Saldico sa akin. Diba? May mga live pa siya, may mga binanggit siya. Kung tapat ako, kung malinis ang konsensya ko, wala ka talaga, paninindigan mo yun. Ipauwiin mo si Saldico, magkaharap-harap kayo dyan, imbestigahan, doon makikita lahat yan. Diba? Ilang years inantay ng mga Marcos ito? Almost 36 years sila nag-antay na alam na natin na asam-asam nila to para linisin ang kanilang pangalan. Kasi sanda katakot-takot yung mga nangyayari noon. Kahit wala pa tayo, di ba? Pati mga libro na bago lahat. Oh. Anong nalaman ng mga libro, di ba? Marcos, grabe ganito, ganyan. Kahit sa TV, nakikita natin yun. Di ba? Kaya, mahirap eh. Mahirap itong sitwasyon ngayon ng presidente. Tapos, ako, dapat noon pa to na kung patong-patong na pala, bakit antayin pa ng bukas? Patong-patong na nga eh. Dito natin makikita. Kaya mahirap mga ka-Duterte kasi sa sitwasyon ngayon ng presidente, sabihin man niyang wala siyang ginagawa na korupsyon itong nangyayari, hindi siya involved, pero itong nasasakupan niya, hindi satisfied ang taong bayan sa nangyayaring itong mga pag-iimbestiga nila. Hindi satisfied. Hindi nga natuloy-tuloy itong flood control na committee hearing, di ba? Tapos magugulat ka na lang, ang nakulong Bong Revilla, Jinggoy, ito na si Marcoleta, pati si Kong Defensor. Kung sino itong lumalaban na nagpupus, kagaya ni Bato, si Robin Padilla, Marcoleta, sino pa ba dyan? Halos lahat na. Ito si Kong Defensor sa 18 Marines. Kaya ang hirap eh. Huwag naman magalit yung taga mahirap eh. Kasi talagang solid BBM sila, solid loyalista talaga sila. Basta tayo Duterte na lang tayo. Tuloy muna natin ito mga idol. Kasi kaya pag mahirap itong sitwasyon ni Pangulo eh. Kung ako, pasori
Kung ako lang, kung hindi man ako pro Duterte, kung example lang, hindi ako pro Duterte, magko-comment ako dito sa kanyang mga suna ngayon. Tapos itong sinasabi niya sa video ngayon, patungkol sa corruption. Napakahirap yung sitwasyon niya. Alam niyo kung bakit? Nabanggit nga yung pangalan pangalan niya, ni Saldico eh. Kung gumagawa, kung seryoso lang talaga sila, pauwiin nila yun. Doon, kung pinauwi nila si Saldico, doon natin makikita ang taong bayan mismo magkakaroon ng kumpiyansa. Ay, may hustisya dito sa bansa natin. Ganun ba? Higit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid. Wait lang mga ka-Duterte. Speaking DPWH, ito yung sinasabi ko mga idol. Diyan nagsisimula yung mga engineer na yan, mga contractor nila, diyan nagsisimula. Yung si Diskaya, subcon lang yan. Ang dapat talaga dyan, yung mga yusik, palitan lahat yan. Pati mga engineer. Kung pwede nga lang, tanggalin na yung Kongreso eh. Wala na. Direkta sila sa Senado. Doon na direkta sila. Tapos Vice President at saka President na. Wala na yung mga Kongreso na yan. Diyan, ang pera ng bayan, halos dyan napupunta sa... Ang dami nila dyan eh. Oh. Saan ba nagsimula ang pambansang budget? Diyan sa Kongreso. Diba? Oh. Dito na... Kasi nabanggit ni Pangulo itong parang nagki-cleansing sila dyan sa loob ng DPWH. May mga bago silang pinasok ng mga bagong graduate, di ba? O paano naman yung mga engineer, mga matatagal na yan? Tanggalin na yan. Di ba ang dami pa rin nakikita dito sa mga nagpo-post na ang linis-linis pa ng kalsada tapos tinitibag na naman ng ganon. Lately, 2 post, magkaibang lugar. Ang linis pa. Wala kang makitang lubak-lubak. Karang kakatapos lang nata na semento tapos tibagin ulit. Di ba? Alam nyo mga idol, wala pa ito si BBM. Wala pa si Duterte. Nangyayari na to. Alam natin lahat yan. Huwag tayo magbulag-bulagan. Sorry mga ka-Duterte, no? Wala pa ito si PBBM at wala pang Duterte. Noon pa yan. Alam natin lahat yan. Kahit nga sa lugar namin eh. Naranasan din namin yung may nagtitibag-tibag diyan. Na, okay, kaya pala ganun. Ito kasi, nare-recall ko lang Kasi alam nyo mga idol, kahit itong mga flood control issue na mga ghost project, kung wala lang itong mga vloggers, kung wala lang itong mga ordinaryong tao, kung wala lang itong internet, dahil lang sa pandemic, nauso lahat itong mga ganito. Doon nagsimula lahat yan eh. Itong pandemic time. Nagkakaroon na kahit ordinaryong tao pwede na magbalita. Diba? Kaya nahalungkat lahat. Nakita kung saang mga lugar, mga lalawigan. Uy, bakit ganito pala? Bakit parang hindi tagal na nito. Diba? Nagkaroon ng masakit mang isipin na talagang itong panahon ni BBM ay napaka-wrong timing. Siguro,
Kahit nga kay Tatay Digong noon, pandemic time. Pero bakit nakayanan ni Tatay Digong? Pero sa panahon ni itong admin ngayon, ni Pangulong Bongbong, napakabigat. Hindi mahirap sabihin malas. Napakabigat lang talaga. Tuloy-tuloy ang nangyayari sa kanya eh. Baha, itong mga sakuna, paglilindol, mga trahedya, di ba? Tapos sinundan pa ng oil crisis. Gutom na nga tayo lahat. Dami na nga problema. Tumaas pang itong mga krimen. Di ba? Mga bata, mga dalaga. Di ba? Ano talaga ang problema? Bakit sa panahon ni Duterte, pandemic time, ay maginhawa? Wala nga. Meron mang problema pero nakatuon ang Duterte sa itong war on drugs. 'Di ba? Lahat tayo nun nagbenepisyo. Lahat tayo nagbenepisyo. Nawala pati itong mga terorista. 'Di ba? Napulbo sila doon sa Marawi noon. Isipin mo, sinakop nila yung buong Marawi. Akala nila siguro hindi kaya ng mga sundalo. Ayun. Nakatikim sila ngayon. Ano ba talaga ang problema? Nasa leader. Masakit man isipin, sorry sa mga ka-Duterte, sa mga kabilang partido, no? Leader talaga. Alam natin lahat yan. At alam natin mismo, itong nangyayaring mga flood control na yan, matagal na yan. Ngayon kasi, ang sinasabi ko, ang punto ko lang, ang leader kasi, medyo mahina lang. Pag mahina talaga ang leader, itong mga kawatan na nasa baba nila, todo, kawat. Ganun ang nangyayari ngayon. Sa panahon ni Duterte, takot sila lahat. Ay talagang malilintikan sila. Ganun yun. Tapos, kaya nga kung ikaw presidente talaga, dapat manindigan ka. Kung alam mo mismo malinis ka, ipatawag mo yung tao na yun. Yan, si Saldico. Para ang trust ng tao mo, kahit itong tiwala ng taong bayan, andun. Hindi man tayo perpekto bawat isa sa atin. Alam na may kanya-kanya tayong katangian. Magkaiba si Duterte, magkaiba si Marcos, magkaiba itong mga dilawan, di ba? Hindi naman tayo perpekto. May kanya-kanya tayong mga style at saka pag-uugali. Alam natin, ang respeto, nandun naman, di nawawala yan. Kahit ako, binoto natin si Bongbong Marcos, mga ka-Duterte, di ba? Aminado tayo dyan. Aminin natin yan. Aminin natin. Binoto natin siya dahil sa Duterte. Si Bongbong, kahit tumakbo siya ng pagka-vice president, hindi talaga siya manalo. Noon yun. Nakailan nga siya takbo? 2 ba? Hindi siya nanalo talaga. Dahil lang kay Amy Marcos. Kung ako lang Bongbong Marcos, no? Kung ako sarili ko, ako si President Bongbong, talagang kayod ko na lahat. Linisin ko na dapat linisin. Alang-alang sa aming pangalang Marcos. Wala namang problema. Kaya nga nakipagsanib puwersa si Inday Sara kay Bongbong noon, di ba? Ang ganda kaya ng samahan nila. Nung nalaman ni Inday, di ba? Kaya nanggigigil ngayon si Inday noon. Kung pinabayaan nyo lang ako, sabi niya, na nagtatrabaho lang ako diyan sa DepEd. 125 confidential fund. Alam kasi natin lahat, ang Duterte balakid sa nila yan. Yun lang yun. Wala nang iba. Kaya gusto nga nilang i-impeach si Inday Sara ngayon eh. Di ba? Grabe, no? Gawan ka lang ng istorya. Impeach talaga para no choice. Di na pwede tumakbo. Kahit barangay kapitan ka, di na talaga pwede. Ay, nako po. Tuloy na nga natin. At maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang
na ang katuwang na ang mga civil society organization. Ay, mga ka-Duterte, hanggang dito lang yung video na to mga ka-Duterte. Pag manonood kayo ng mga balita, mga idol, SMNI, laging update. Totoo ang binabalita. Walang, tawag nito, walang parang one-sided. Walang ganun. Pantay-pantay lahat. Dito tayo walang kinikilingan. Talagang totoo ang binabalita. Oh, 'di ba mga ka-Duterte? Kayo anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Pangulo ngayon mga idol? Oh, kasi masakit nga sa kanya na makasuhan na si Martin Romualdez kasi alam natin lahat mga ka-Duterte ay pinsang buo niya ito, si Tamba. Isa pa rin 'yan. Dapat kasi ito, kung alam naman natin na patong-patong na ang kaso ni Martin, dapat noon pa 'yan. Dapat noon pa 'yan inimbestigahan si Martin. Kaya nga lalong nawawala yung tiwala ng taong bayan sa presidente. Sorry, isa rin yan sa reason sa lahat sa mga nangyari. Hindi lang naman performance ang tinitingnan ng ng leader eh. Hindi lang yung pag-ano niya, pati itong mga nangyayaring ganyan kagawayan yan. Hindi porket pinsan, 'di ba? Walang excuse. Kagaya masakit daw sa loob niya. 'Di ba? Ay, kung ako nun 'di ko na sasabihin 'yun. Walang kamag-anak gano'n. Walang pinsan-pinsan. 'Pag nagkasala, 'pag kaso gano'n. Wala na ibig sabihin na masakit sa kalooban o ay naku po. Dito natin abangan natin 'to mga ka-Duterte kasi ang tagal na 'to. Dapat noon pa talaga yan dapat inimbestigahan si Martin. Pag once maimbestigahan na yan si Martin, tuloy-tuloy na dapat yan. Pati si Saldico. Yan, Saldico ang number 1 talaga yan. Sigurado may record lahat yan. Napakahirap, no? Mahirap naman magsalita kasi ito lahat ay mga aligasyon pa lang mga ka-Duterte. Kahit ito kay Saldico, itong mga salaysay niya noon, at alam kasi natin to na nabanggit yung pangalan ni Martin at saka ni Pangulo sa mga sinasabi ni Saldico noon. Di ba? Alam natin lahat yan. Kaya napakahirap eh. Itong suna niya ngayon na ganyan siya magsabi. Tapos na-involve yung pangalan niya. Tapos itong nangyayari pa sa Blue Ribbon Committee, hindi naman lang na ituloy. Di ba? Tapos nagsasabi ka ng ganito. Itong nangyayaring corruption na mayroon siyang naikulong. Ang tanong, nasaan yung mga pera? Kasi pera natin lahat yun mga ka-Duterte. Pera, pinaghirapan natin yun. Alam nyo mga idol ito, isang lang sa akin na nakita ko na hindi maganda sa atin sa Pilipinas ay ang batas natin. Sa ibang bansa ikumpara sa Pilipinas, ang nangingibabaw sa ibang bansa, ang mga mamamayan. Ang nakakatakot lang kasi sa Pilipinas, itong batas natin, halos lahat ng tao sa atin dyan sa Pilipinas ay pwede magdala ng kargada. Itong sinasabi nating may ganun. Nakakatakot mga, di ba? Kahit sino pwede magdala. Sa ibang bansa, walang ganun. Pag makita kang may ganun, huli ka talaga. Pili lang yung mga taong may ganun. Dapat ganun dapat. Kasi tayong mga Pilipino, kaya hindi tayo makapag-react. Hindi tayo kumbaga angal ba? Kahit alam na natin ang leader dyan sa lugar nyo, lugar natin, kahit itong mga barangay kapitan, mga congressman, gobernur nyo man, ay naglilingkod na parang pang sariling interest lang, para lang yumaman. Gusto mo man mag-react, nakakatakot kasi may dalang mga ganun. Power, may dala silang kapangyarihan. Nangingibabaw ang nila. Yan ang batas natin na sa ibang bansa hindi. Taong bayan ang number 1. Yan sila ay mga public servant lang. Kaya pagdating ng botohan talaga, kung mamimigay yan ng pera sila lahat,
tanggapin nyo pero wag nyong iboto. Kasi once manalo yan, doble ang mawawala sa atin. Yan sa bayan natin. Doble. Hindi na nga natin alam, baka pera pa rin natin yan. Yan. Ano lang mga idol Kasi gaya ngayon dito sa Japan, kahit nga yung mga pulis dito hindi umuobra sa tao. Pag nasa katwiran ang tao talaga, itong mga mamamayan ng mga Hapones, talaga namang wala silang magagawa. Tapos hindi ganoon nakakatakot kasi wala silang dalang baril itong mga pulis. Batuta lang meron at saka itong pusas. Diyan sa atin hindi eh. Minsan pag 'di ba, ang sarap sanang umangal, sarap sanang magsalita. Kaso may dalang baka makalimot, maano ka pa. Kaya napakaluwag diyan sa atin. Pati itong mga war on drugs. Kaya ang daming mga diyan, 'di ba? Daming bintahan. Kasi walang batas, pati mga batang inosente. Gumagawa na ng ang daming dapat ireporma diyan sa batas natin. Kaya ang daming mga kawatan diyan sa loob. Walang sampol Dapat pag mayroong mga politikong talagang sobrang gahaman, dapat talagang kung pwede ibitay. 'Di ba? Ibalik yung death penalty. Pag sobra-sobra kasakiman, lantaran na lantaran talaga. Pag nakita nyo yung isang tawag nito, yung mga nyo, mayor nyo dyan, gobernur, congressman, tapos pagka, wag naman sana. Pag ang bayan nyo ay walang kaunlad-unlad, sureball mga idol. Sabi pa nga ni Vic Soto, ang barangay nga laki pala ng budget Pag malaking barangay, 5 million. Pag maliit, 3 million. Isipin mo yan. Pero bago siguro makarating dyan sa kanila yan, dadaan mo na kay mayor yan. Kang congressman, gobernur, mayor, vice mayor, napunta pa sa barangay capital, magkano na lang natira. Di ba? Ganun ang tawag yan, literal na nangyayari dyan sa bansa natin. Grabe mga idol. Kaya ang daming gustong pumasok dyan sa politiko kasi nandyan yung pera. Kawawa tayong mga Pilipino. Ako number one kawawa tayong mga mahihirap. Kaya sila, napakaswerte. Nakita nyo? Hayahay. Sarap ng buhay, sarap ng pagkain. Lahat, di aircon, ang sasarap ng kinakain araw-araw. Kaganda ng sasakyan, kaganda ng bahay, lalaki. Samantalang tayong mga Pilipino, sobrang naghirap, sobrang gutom, sobrang krisis, sobrang walang, tapos ang sahod natin kumpara sa kanila. Tapos sila ay naglilingkod lang para sa atin, para sa bansa natin. Tapos tayo ang nagbibigay sa kanila ng sahod. Tayong mga Pilipino ang nagbibigay ng sa kanila, buhay. Samantalang tayo buhay, hirap na nga sa isang araw mamuhay. Sana lang seryoso si Pangulo ngayon sa mga nangyayari. At obviously, itong mga nangyayari na talaga ay hindi na maganda. Sana lang tumanda sila pag ito si Inday Sara ang maging presidente. Ay talagang hindi sila tatantanan ng Duterte. Walang walang excuse. Pag kayo ay nagkasala, pagbabayaran nyo. Ganun yun. Diba? Ang sorry ay para lang yun sa ang sabi ni Inday. Pero pag ikaw ay nagkasala, bayaran mo talaga. Ganun yun mga idol. Tama naman talaga yun. Ay nako, idol, ito yung mga balita ngayon sa zona dyan marami namang hindi pumunta, meron din pumunta. Yan.
as expected, ay talaga namang nabanggit nga. Nabanggit talaga itong corruption kasi ito yung pinaka number one. Pero ito, tingnan nyo mga idol ha. Nakatotok sila ngayon kay Inday Sara sa impeachment. Samantalang ang nangyayaring krisis, gutom sa atin at itong corruption, walang nangyari. Di ba? Kung seryoso sila sa corruption ngayon, bakit ayaw nila ituloy yung Blue Ribbon Committee? Bakit ayaw nila pag-usapan? Itong mga 8 mahirap. Yun nga sinasabi ko, mahirap banggitin kasi involved ang pangalan ni Pangulo. 18 Marines, ganun din. Involved yung pangalan niya. Saldico. O number 1 na si Saldico. Involved din si Martin at saka si ano. Bakit hindi nila tinuloy itong mga engineer at saka itong mga kontraktor sa hearing? Sipin yung mga ka-Duterte. Kung seryoso. Kaya nga yung rating niya lalong tuloy bumaba. Kaya galit na galit din si Inday. Ganun eh. Mahirap eh. Alam, ang number 1 na naapektuhan nito, tayong mga Pilipino. Kawawa tayo. Sana Lord, ibigay nyo sa amin yung leader na talagang may malasakit sa bayan. At nakita na natin yun noon kay Tatay Digong. Sana si Inday Sara na susunod ang maging presidente. Sorry sa mga taga-loyalista, alam ko mayroon talagang solid na BBM, solid Marcos. Yan talaga. Aminin na natin sa totoo man sa hindi, itong nangyayari sa bansa natin ay grabe na. Kung hindi kayo naapektuhan sa mga nangyayaring kahirapan, kaguluhan, daming nang nangyayaring hindi maganda, kawawa tayong mga Pilipino. Sila lang itong nagpapasarap sa buhay. Kawawa tayo. Sige lang, di naman forever siguro ganito. Alam naman ni Lord, mga Pilipino ay mababait, mapapanampalataya. Masunurin naman mga Pilipino, kaya sana binibless naman ang Pilipinas eh. Sana ibigay sa atin yung tamang leader na deserve din natin gumanda ang bansa natin. Diba? Kaya I hope mga ka-Duterte, solid, mag-ingat lang talaga si Inday Sara. Kasi alam natin si Inday, siya maging presidente sa susunod. Hindi natin alam itong mga di ba? Napakahirap. Kasi itong election nga 2028, ito yung grabe ngayon. Grabe talaga ito ngayon. Kasi talagang marami talaga dyan tututol sa Duterte, lalong-lalo na mga oligarko. Takot silang bumalik ang Duterte. Diba? Totoo yan, 100%. Kita nyo naman mga idol, ang ginagawa ng Duterte, ang number 1 na nagbibenepisyo taong bayan, tayong mga Pilipino. Sacrifice pa ang buhay nila. Kumbaga, buwis buhay ba? Number 1 si Tatay Digong noon. Pasalamat tayo na may Duterte na handang maglingkod para sa ating lahat. Okay? Mga ka-Duterte, ito lang yung balita natin update. Marami namang kaganapan. Kaya balikan na lang sa susunod. Antayin natin itong corruption na number 1. I hope ituloy itong Blue Ribbon Committee. Pag-usapan nilang mabuti yan. At saka, we'll see. Abangan na lang din natin itong mangyayari sa impeachment ni Inday. So far, maganda namang pinapakita ng defense team ni Inday Sara. Talagang, di ba? Kita nyo naman. Ay nako po. Pati yung mga papel nila ay mga ano pala. Oh, di ba? Okay, sabi pa nga ni Matibag. Ay nako, wag na lang natin sabihin yun. Basta mag-ingat lang Inday Sara. Kaya thank you mga ka-Duterte solid. Maraming salamat sa iyong suporta. Thank you at mag-ingat tayong lahat. And God bless. See you and goodbye. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe pala. Maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan. Ingat mo kayo mga idol.
See you. Bye-bye.